Ito yung tinatawag na urna, kung di ako nagkakamali. Diba? So nasira nga. Pero very minimal lang and ayos din nila kagad. Pag-aari ng mga appointees. And so sila yung naka-acquire ng property na ito. Moving soon, the example of the Blessed Virgin Mary speaks to us loudly that we need to be full of our faith. We need to humble down before God. Okay, muli nating bisitahin ang isa sa mga lumang bahay dito nga sa Cebu City, ang Yap San Diego Ancestral House. Welcome to Yop San Diego Ancestral House. Ito pala na bahay po sir, tinayo 1675 sa matandang bahay po. Hindi lang po dito sa Cebu kundi sa buong Pilipinas. Or possibly outside China po sir, kasi Chinese home po ito. Yeah. At yung original ng bahay po sir, it's 90% pa din. Confirm pa yan ng Department of Tourism. Yung structures. Lower wall of the house, it's Oo. made of coral stone. Bato sa dagat, egg white with limestone kasi walang cement dati. Okay? Posting nakikita nyo dyan lahat, original yan, made of mula Betri po. So hindi yan tinatablan ng anday po. Pati sahig sa itaas, hagdan at saka yung roof. Walang binago kahit earthquake, typhoon, no damage at all po. Still 90% original. Wow. Wedding pictures na yan, painting nandun, frame, all of those, sila na po yung present owner pang 11th generation. Wow. Pero same family, it's direct descendants pa rin sila na Okay. bahay. But yung originally talaga na may-ari, Chinese merchants. Family name nila Yap. Pero ngayon, Filipino San Diego kasi yung Filipino San Diego na nga pangasawa, way back 1880s na babae. Yap San Diego Ancestral House mo tawag sa bahay na ito. Ito na ba kasi private ha? Walang bawal sa pictures and video. Okay lang. Makaupo, makahawak na gamit as long as hindi lang makapasa. Ito yung tinatawag na urna, kung di ako nagkakamali. Okay, another urna. Dito muna tayo. Di ba mga kaitsubero? Alam nyo talagang every punta ko dito sa Cebu, pinupuntahan ko talaga ito kasi talagang namamangha ko sa bahay na ito. Tapos makikita mo yung mga gamit nila rito, mga Chinese influence, Chinese Filipino, no? Yan. Mga religious yung mga may-ari ng bahay, ano? Ito yung bathroom nila. Dito muna tayo bago tayo dumiretso sa taas.
Yung last punta natin dito, may ano dito, isa itong gift shop. Pero parang nawala na, no? Okay. Wishing well. Okay, akyat naman tayo sa taas. Kita nyo yung mga kahoy, oh. Buhay na buhay pa din. Boss, nasira ba to nung bagyo? Hindi naman, ano? Yung sa may ceiling? Ah, pero konti lang, hindi masyado. Diba? So nasira nga. Pero very minimal lang and ayos din nila kaagad. So ganito yung itatagal ng isang bahay mo kung hindi tinipid. Diba? Ayan. Feeling ko dito yun eh kasi meron silang post sa Facebook. Parang ito yun. Yun yung part na yun. Punta tayo. Here. Ito yung nasira ng bagyo. Ayan, itong part na to. Kasi kita nyo, bago. Pinalitan na nila kaagad. So nandito ulit tayo sa taas. Okay, ulitin ko lang, isa ito sa mga lumang bahay na makikita dito nga sa Cebu City. Ang Yap San Diego Ancestral House. Ayan. Grabe itong mga upuan na ito, no? Okay, so dito palubog na. Mas mababa na yung sahig. Mga butaka. Nice house, no? Kaya kung kayo yung magagawi dito sa Cebu, you should visit this place. Kasi talagang mamamangha kayo sa structure ng bahay. And of course, yung kanilang mga kagamitan. No? Ito, another urna. Andito pa kaya yung atay bed? Nandito pa. Ito. Pero ito, hindi ako nagkakamali, reproduction na. Itong atay bed na ito. Bango, ah. Diba? Very religious ang mga may-ari ng bahay na ito kasi talagang napakaraming mga saints, no? Ganda na ito. Hindi natin masyadong kita. Nice. Kasi kita nyo, may mga kanto. So feeling ko, sa tingin ko lang naman, hindi na ito yung original na atay bed, no?
Okay, labas na tayo dito. Oh, nawala ng tao. Tayo na lang yung naiwan dito sa taas. Siyempre, meron din silang banggerahan dito. Okay, baba na tayo. Buti namang ginamit na nila itong building na ito. Ayan o. Itinayo 1931. So, nung last time na galing tayo dito, hindi ito pa ito ginagamit. Real Home Decor, Cebu District. Tingnan lang natin. 150. Okay, puntahan naman natin yung isa pang lumang bahay dito. Ito naman yung Gorordo Heritage House. Kaya lang dun sa Gorordo Heritage House, bawal mag-video sa loob. Pwede lang mag-picture. And kung di ako nagkakamali, may entrance fee na 150 o 200. Ayan na siya oh. Tapos doon na rin tayo magkape. Kasi meron silang coffee shop dyan. Okay, buti na lang medyo maganda-ganda na yung panahon dito sa Cebu. Kasi nung mga nakaraang araw, especially kahapon daw, ay talagang umuulan daw dito. Ngayon naman sobrang init. Ang dami ng bago dito ah. Ito bago to ah. The Kabilin Center. Ramon Aboitiz Foundation. Ito na yung Gorordo. Okay, ito pala yung harapan. Ito na pala yung harapan mga ka-YouTubero. Casa Gorordo. So itinayo around 19th century. O mid-century pala. Pag-aari ni Alejandro Reyes y Rosales. Tapos binili ni Juan Isidro de Gorordo, a Spanish merchant, in 1863. Okay, papasok pa ba tayo sa Gorordo mga ka-YouTubero? Kasi picture lang yung pwede natin makuhanan dito. No? Siguro hindi na lang Ayan, pero kung gusto nyo, comment below. Ayan. So itong kung saan yung Boss Coffee, yan bago na yan. Ayan o. Bagong tayo na. Ito lang talaga yung luma. Ayan. 100 pesos daw yung entrance fee. Akyat tayo sa taas. Tingnan natin yung mga rito. Clothing. Thank you.
Okay, so ulitin ko lang mga ka-YouTubero, no, bawal mag-video dito sa loob. Ang pwede lang picture, kaya puro mga photo lang yung ipinakita ko sa inyo, ano. Ayan. Okay, pa-exit na tayo dito sa Gorordo. So bale, ang exit ay dito mismo sa may Boss Coffee, sa may second floor. Ito. Kung saan tayo nagkape kanina. Okay, ang Casa Gorordo ay pag-aari ng mga Aboitiz. And so sila yung naka-acquire ng property na ito. Okay?